Po ay ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa umagang ito ay si Reverend Father Rico John Bilanghel, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awit, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa habang ating ginugunita ang maringal na kapistahan ng Kristong Hari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat na angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin ka niyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinalalang hari sa Israel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Dito umaahon ang lahat ng angkan. Lipi ni Israel upang magsambahan. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan. Pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya'y nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. At iniibig niya ang sandaigdigan ay makipagsundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas?
Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Kristong Hari, we celebrate something profoundly countercultural. Ibig sabihin, kabaliktaran sa ating usual na pag-unawa kapag naririnig natin ang salitang paghahari, hari, kaharian. Kapag naririnig natin ang salitang hari, we usually imagine power, prestige, grandeur or beauty, and victory. Pero ngayong araw, ang Ebanghelyo ay nagdadala sa atin sa isang kakaibang trono, ang krus. Ibang-iba sa kung paano tayo sanay mag-isip tungkol sa kaharian o paghahari. Christ the King transforms our understanding of human kingship. Service, not power. Humility, not prestige. Simplicity, not grandeur. And love, not victory. Sa unang pagbasa ng ating napakinggan, inalala natin ang paghirang kay David bilang hari. "Kami ang iyong laman at dugo. Pinaghaharian kami ng katulad namin." Tinawag siyang hari dahil siya ang mag-iipon, mag-uugnay at magtatanggol sa sambayanan ng Diyos. Pero sa Ebanghelyo, ipinakikita sa atin ang tunay na katuparan ng sinasabing paghaharing ito. Jesus, the Son of David, reigns not by force, but by self-giving love. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad. Hindi sa pag-upo sa trono, kundi sa pagkabayubay sa krus. At sa krus na iyon, may isang taong nakita ang katotohanan ito. Katotohanan hindi nakita ng karamihan. Ang salaring nagsabing, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Remember me when you come into your kingdom." Sa kanyang simpleng hiling na masasabi nating isang panalangin, kinilala niya ang tunay na kaharian. A kingdom not of political might, but of mercy. A kingship not marked by domination, but by compassion. Kaharian na ang kapangyarihan ay awa, kaharian na hindi nananakop, kundi nagmamahal. Sa ikalawang pagbasa, sinabi ni San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya.
Ibig sabihin, kung gusto nating malaman kung sino ang Diyos, kailangan lamang nating tingnan, titigan si Jesus. At lalo't higit, titigan natin siyang nakabayubay sa krus. Doon makikita natin ang puso ng Diyos. A God who rules by loving, who conquers by suffering, who saves by giving Himself away. Namumuno sa pagmamahal, nananakop sa pag-aalay, nagliligtas sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling buhay. Mga kapatid, sa kapistahang ating ipinagdiriwang, magandang ating itanong, ano ba ang saysay pa nito sa ating panahon, sa ating buhay sa ngayon? Una, sa panahon ng maraming naghahari-harian, plenty of competing kings of materialism and consumerism, kings of convenience, kings who hunger for power, domination, possession. Christ the King invites us to choose whom we really serve. Sino o anong hari ba ang ating kinikilala at pinaglilingkuran? Kung hindi tayo mag-iingat, ang hari ng buhay natin ay hindi si Kristo, but the earthly values, self-image, power, position, prestige. Kaya nagkakaganito ang kalagayan ng ating bayan dahil maraming mga hayok sa kapangyarihan. Pangalawa, sa mundong puno ng divisions, polarizations, endless opinions, si Kristong Hari ang nagsasabi sa atin, "In me all things hold together." Sa pamamagitan ko, lahat ng bagay ay pinagbubuklod. Kung si Jesus ang sentro ng ating buhay, hindi tayo madaling magkakawatak-watak, mabubuwag, o magagapi bilang isang simbahan, bilang isang bayan. Christ's kingship restores unity, the real unity na hindi kailanman mapaghihiwalay in our families, in our communities, and even inside ourselves. Pangatlo, sa harap ng kahirapan, kawalang hustisya, kasamaan, minsan naiisip nating mahina na ang kabutihan. Goodness is weak. Pero sa pagdiriwang na ating inaalala, muling ipinapaalala ng krus na ang pag-ibig ni Kristo ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamakapangyarihang puwersa ng daigdig. The revolution of Christ the King is a revolution of mercy, of justice, of forgiveness, of truth. Hindi natin makakamit ang inaasahan nating pagbabago sa ating buhay at sa ating bayan, sa ating mundo, kung hindi natin yayakapin ang revolusyon ng paghahari ni Kristo. At pang-apat, tulad ng magnanakaw sa krus, ang bawat isa sa atin ay inaanyayahang unawain at gawin ng isang simpleng hiling at dasal na magpapabago ng ating buhay. Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Jesus, remember me
Rule my life, reign in my heart. Alalahanin mo kami, sakupin mo ang aming buhay, maghari ka sa aming puso. Sa kapistahang ito ng Kristong Hari, hindi natin ipinagdiriwang ang trono ni Kristo. Inaanyayahan tayo na hayaan siyang maghari sa buhay natin. Maghari sa ating mga pagpapasya. Maghari sa ating mga relasyon. Maghari sa ating mga pagkilos. Maghari sa ating bukasyon at misyon. Maghari sa ating pang-araw-araw na pakikibaka at pagtugon sa iba't ibang hamon. Mga kapatid, Christ is King. Yes, but He will only reign where He is welcomed. Mananahan lamang siya kung saan siya tinatanggap. Mananahan lamang siya kung atin siyang tinatanggap. Ayon kay Saint Alphonsus Liguri, Jesus is the King of love who reigns only in hearts that love Him. Si Jesus ay hari ng pag-ibig na mananahan lamang sa puso ng sa Kanya'y umiibig. Mananahan lamang ang Diyos kung saan siya tinatanggap. Marahil, hindi paghahari ng Diyos ang ating nararanasan sa ating mundo, sa ating bansa, dahil hindi pa natin tuluyang tinatanggap at inuunawaan ang paghahari ng Diyos ni Kristo sa ating buhay. Kaya ngayong araw, let us allow His mercy to rule our hearts, His truth to rule our minds, His love to rule our relationships, and His mission to rule our lives. Mabuhay at manahan nawa si Kristong Hari sa ating buhay, sa ating tahanan, at sa ating bayan. Simulan natin sa pagtanggap kay Kristo sa ating buhay. Ito nawa ang pagsumikapan nating gawin dahil ito ang hamon ng kapistahan para sa atin. Mangyari nawa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng umatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryo Pascual ng aming Panginoong Hesukristo, Hari ng Sanlibutan, nagahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa mapagmahal na paghahari ng iyong anak. Manalangin tayo ang ating itutugon. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, pag-alabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay
ng aming tungkulin bilang pari, hari, at propeta upang dumalo ang biyaya ng walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalanin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid, ang mga nalulumbay, dukha at inaapi, mga iniwan, mga ulila, mga nag-iisa at silang naliligaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa lahat ng managpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa sandaling katahimikan, alalahanin natin at idulog sa Diyos ang iba pa nating mga panalangin at kahilingan. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ng iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipo ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng ina ng Diyos, ang aming ina ng laging saklolo, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Jesse, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin, Diyos, Hari at Manunubos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sumahin, Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol noon at sinasabi mo sa aming naririto ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang panghuling pagbubasbas, katulad po ng announcement sa simula ng ating banal na misa, ang ating pong pambansang dambana ay naghahandang muli sa ating gagawing pamaskong handog ni Inay Maria. Ito po ay naglalayong makapagkalap ng mga regalo, mga bigas, mga basic needs na ipagkakaloob natin sa mga kapatid nating mga katutubo, mga sa urban poor communities, sa mga naapektuhan din ng mga nakaraang bagyo. Kaya kami po ay nag-aanyaya sa inyong kagandahang loob na makibahagi sa programang ito. Ano man pong inyong may pagkakaloob ay tiyak malaking bahagi sa kapaskuhan para sa mga kapatid nating pinababayaan. Sa labas po ng ating dambana ay mayroong mga donation booth. Maaari po kayong lumapit na lamang para sa inyong mga katanungan at para ibahagi din ang inyong mga pamasko para sa kanila. Sama-sama tayong maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos upang ang paghahari ni Jesus ay tunay na magkaroon ng katuparan lalo't higit sa ating mga kapatid na pinababayaan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pagdiriwang ay naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong ating Hari. Salamat sa Diyos.